7 ang patay sa banggaan ng van at military truck sa Manticao, Misamis Oriental. Di kalayuan sa disgrasya, nagpapatuloy naman ang bakbakan ng militar at Maute ISIS sa sentro ng Marawi City. Animoy nilamukos ng papel ang harapan ng van na ito matapos makabanggaan ng isang military truck at mahulog sa kanal sa gilid ng highway sa Manticao, Misamis Oriental. Pahirapan ang pag-alis sa mga biktima sa loob ng van lalo't na ipit ang mga ito kabilang na ang driver. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Officer, galing ang van sa airport at patungo ng Lanao del Sur. Dahil blind curve daw ang kalsada at mabilis ang takbo nito, hindi napansin ng driver ang paparating na convoy ng truck ng militar. Papunta naman sana ng Lagindingan Airport ang military convoy para maghakot ng logistical supplies nang mangyari ang disgrasya. Nasa kustodiya na ngayon ng Manticao Police ang driver ng military truck na si Staff Sergeant Danny Tenezo. Di kalayuan mula sa disgrasya, nagpapatuloy pa rin ang bakbakan ng militar at Maute Group sa lungsod ng Marawi. Sa halos 2 buwan ng sagupaan, marami na raw nabawi ang tropa ng gobyerno. Kasama na rito ang Abbas Hospital na dating stronghold ng kalaban. Gayunman, aminado ang Armed Forces of the Philippines na hirap pa rin sila sa gera. Lalo pat may nagtitimbre raw na taga-suporta ang mga terorista sa nagiging galaw ng puwersa ng gobyerno sa conflict zone. Ang terrorist ay meron siyang support system. Okay? Alam naman natin yung connections, familiar ties. Hindi natin dinidiscount yun. However, your armed forces are very much capable to undertake the job. Sa tala ng AFP, nasa 10 banyagang terorista pa sa conflict zone pero hindi raw basta-basta ang mga ito dahil veterano sila sa Mosul. Nagtatago raw ang mga terorista sa isang moske sa lungsod kasama ang ilang hostage. Sa gitna naman ng nangyayaring gulo, naglabas ng travel advisory ang Amerika sa kanilang mga mamamayan. Pinayuhan nila mga US citizen na huwag bumiyahe papuntang Marawi, Maguindanao at Sulu. Ito raw ay para hindi sila madamay sa banta ng terorismo at kidnap for ransom. Isang information campaign naman ang ginawa ng Joint Task Group Tabang sa Evacuation Center sa Sagyaran, Lanao del Sur. Ipinakita nila sa mga bakwit sa pamamagitan ng audiovisual presentation ang nangyayaring gulo ngayon sa Marawi. Ipinaunawa rin sa kanila kung bakit hindi paligtas ang bumalik doon. Ang ilang evacuees naman, bagamat nais nang maging normal ulit ang buhay, batid daw ang peligro na dala ng bakbakan. Hindi pa ligtas sa lugar, marami pang stray bullets, marami pang unexploded ordinances, hindi pa nakiklear yung mga booby traps at mga IED na nilagay ng Maute Group. Layon din ng information campaign na pigilan ang planong recruitment ng Maute Group sa mga kabataan. Napanoran namin yung nangyayari sa Marawi na nasaktan ng mga damdamin namin. Mga wasak na yung mga bahay, nakakalungkot.